Sabi ni Ma'am Janet, nag-worry ako tungkol sa nabasa ko na maging tayo ang frontline na naman kapag magka-conflict, yeah. Nakakasuka na ang gobyerno natin, imbis na ang welfare ng mga Pilipina ang unang isecure kabaliktaran. Paano? Safe sila. Kahit anong mangyari, kaya magkaroon ng conflict dun sa region natin, magkaroon ng conflict dito sa bansa natin, safe sila. They're protected by their money, by the fact that they have power and all that. Pero tama si Pangulong Duterte, paalala lang, may consequence lahat yan. At hindi nyo masasabi kung saan papunta yung future nila. Sabi ni pangarap ni Kuya, inshallah, dumating yung araw na yon, sarap sa pakiramdam, tingalain uli ang Filipino citizens. Yes, but we must do our part. Okay? Tandaan po natin lahat. We must do our part. Gusto natin ng magandang future? Binabayaran po yun. May bayad yan. At ang bayad natin ngayon ay ipalaganap, ipakalat yung mga mensahe na ganito. Number one, nagsinungaling yung administrasyon sa atin. Nagsinungaling sila nung eleksyon, nagsisinungaling pa rin hanggang ngayon. Kasi, panayang, hello, daming pledges, tuntua pa sila. Oh, ano yung mga report? Muli, ang dami natin na free trade, RCEP, and all that. For what? To the detriment of the country. Parang, tapos meron pa silang, hole in the ground that we are throwing our money into called Bagong Pilipinas. Because that's what it is, ha? Ano yun? Branding ng administrasyon, mga pangako. Did you hear his speech sa Luneta? Mula ngayon, ang Pilipino ay on time or something like that. Mula ngayon, synonymous na tayo sa sipag. But where is the how? Where is your roadmap? Where is the, you want to drag us into this utopian vision, which has no connection whatsoever to the current reality, but you're not telling us how to get there or how you intend to get us there. So this Bagong Pilipinas thing, it's a hole in the ground that we're throwing money into, a complete waste of time and money, and another excuse to be holding useless events that give nothing. They have no cultural value, no educational value, not even the value of inspiring your people. Oh my gosh, these people, I swear. Ay nako, yung mga bago dito, wag po kayong magre-reklamo about the background music kasi hindi pa po nag-uumpisa. Iniintay pa po yung mga nasa Facebook at YouTube. Hindi po namin nila-live yung music kasi nagka-copyright strike parate. And we keep disputing it because that music is original. So yung pag nagsasalita ko habang tinutugtog yun, extra lang po yun. It's really the music that's supposed to be on. So kung bago po kayo, you can ask. Huwag niyo pong kaagad i-judge. Hi kay AMG, sabi niya, hi attorney, hindi na complete ang gabi ko pag di nakanood ng live mo. Very informative, salamat. Well, thank you kay Sophia for, wait, I don't know what she gave, but she gave something. Hi kay Ma'am Joan, kay Anili, Mary, the Cool Blader, Viajero, thank you. Ay, kay Sophia rin, thank you for the rose and thank you kay Bong Casino. Magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga nakikinig sa atin sa Facebook at saka sa YouTube and of course TikTok and Rumble. So bago ang lahat, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Thank you kay Chester. And send anything you want, masaya para masaya. So sino yung nagre-reklamong matagal ha, kaibians? So yesterday kasi, it was supposed to be a light live and we were only going to talk about itong bakit nagdalawang trip ang ating Pangulo dito sa Australia. Well, we know that the second trip was because magmi-meeting ang ASEAN with Australia. So it was ASEAN plus Australia. And he was invited by the Australian PM to be there for that. Bakit? Pag tinignan natin, nandyan po sa strategic partnership, it seems to be an agreement eh. So, tinignan ko, ano yung nagbago? Dati, meron tayong comprehensive partnership and now it has been elevated to a strategic partnership. Ngayon, maraming areas na covered dito. May economic, may justice, may defense. Dati may yung justice and security pa, wala po yun. Meron pa rin economic, merong political. But here are the interesting changes. Binasa ko na para sa inyo. Thank you kay Chester. So, what are the major changes? Major lang muna. We'll go on another live for the more specific ones. Pero ganito po ang nangyari. So dati, nasa ilalim ng political considerations, yung, ayan, para hindi ako magkamali. Under political relations, yung South China Sea. And ang pinag-uusapan dito, take note ha,
Ang pinaka-importante is both countries recognize the need for full and effective implementation of the Declaration on the Conduct of Parties and the early conclusion of the Code of Conduct in the South China Sea. Kung maaalala po ninyo, si Presidente Duterte at the onset of his presidency was then the leader of ASEAN. Nagpapalit-palitan yan. Na-tiyempohan na in the early years, siya po ang head ng ASEAN. At dahil ni-recognize niya na maraming claimants within ASEAN doon sa may mga contested areas within the South China Sea ng mga iba-ibang countries who are in ASEAN, but we all have common interests and as well as potential areas of concern with China or areas of concern with China. So ang sinuggest ng ating Pangulo noon ay mayroong magkaroon ng Code of Conduct ng ASEAN with China with regard to the use or our relations in relation to the South China Sea. Okay. So ang pre-propose nga ay yung Code of Conduct na yan. And therefore, since Australia is also concerned with peace in the area, hence merong ASEAN plus Australia na meetings, Australia included the Code of Conduct and their support for it in the comprehensive partnership. Di ba? Charger. Yan. So, anong nagbago? Pagdating dito sa sa strategic partnership, wala na sa political cooperation yung South China Sea. Instead, nilipat siya to defense and security cooperation. Pagdating dun sa defense and security cooperation, wala na pong banggit ng Code of Conduct. In short, Australia abandons or supports the abandonment of that policy of a Code of Conduct, but instead goes into reaffirms yung mutual defense natin with Australia, reaffirms the joint patrols, and now includes, now includes the recognition of the arbitral award. So in Part 12 of the Strategic Partnership Agreement, sabi niya, both countries underscore that all disputes be resolved peacefully, yada yada. Particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, pareho pa lang yan with the older one. And that the South China Sea Arbitration Award of 12 July 2016 is final and legally binding on both parties and call on both parties to abide by that award. Okay? So, yan po yung movement. We know for a fact already that this triggers China. And regardless of what you feel about this one, Australia is showing the same colors as the United States and includes, in fact, the triad, Australia, UK, and the US, and their defense agreements, we reaffirm our commitment. Hindi ito nakabanggit dun sa older one. It says, we reaffirm our commitment to the preservation of regional peace. Yes, pareho pa rin yun. But dinagdag nila, we look forward to the positive contribution the AUKUS, Australia, UK, US security partnership will have to the collective security and stability of the region. Hindi po. Sabi ni, so, medyo malaki yung difference na yan. Kasi as we know, yung Japan, the US, Australia, and the UK are quite interested in the Taiwan Strait. And in fact, it mentions, itong strategic partnership mentions the Taiwan Strait dito sa hindi ko na mahanap, biglang nawala. Ayun, both countries recognize the importance of peace and stability across the Taiwan Strait. So yung hindi natin dating issue with regard to the Taiwan Strait is now an issue of defense in which we have clearly taken the side of the US, Australia, UK, and possibly Japan. So this is another indication of our drift towards that area. From the friend to all, enemy to none, we have now firmly placed ourselves dito sa West and have placed ourselves as a player or involved in the US's issues with regard to the Taiwan Strait. US and Australia actually ang may issues dito sa Taiwan Strait. Now, another development naman locally is in-announce ng PNP that gumawa sila ng panibagong IRR doon sa bagong Firearms Act. So, para hindi tayo ma-demonetize, Bang Bang Act siya. So, bakit? Kasi
doon sa batas na iyon, sinuspindi yung portion, may isang portion na sinuspindi si Pangulong Duterte in the wake of the Marawi event. Doon sa sinuspend yung implementation ng portion ng batas that allows civilians to own yung high-powered at saka high-caliber na ganun. So, bakit? Ito, big question, bakit? Hindi tayo sure kung ano yung polisiya nitong gobyerno na ito. Pero ang concern kasi is the possibility that they can be used against the government or for other purposes, such as but not limited to the rise of warlordism, again, in the areas. So, ngayon, ikabit natin yung pag-allow na to doon sa pagratsyada sa, and our favorite topic is, People's Initiative. Bakit? Kapag pagka pinalitan na naman ang ating saligang batas, maaaring mag-create nga ng pseudo-states or actual states, itong mga magagaling nating mga kongresista to protect their turfs. Diba? Magiging unicameral, sila lang ang mananalo as usual, kasi mahirap pag national ka tapos tatakbo ka sa local, unless yung pamilya mo ay dynasty doon, medyo mahirap yon. So kapag nabago yung saligang batas, malaki yung possibility na nakikita natin yung rise of warlordism again. Lalong-lalo na inalaw ito, tinapos na yung suspension dun sa provision na ito. Dati, ang gusto ni Pangulong Duterte ay isole yung batas na ito sa Kongreso to rethink that portion kasi ang laki pa ng ating insurgency and terrorism problem at the time. So now, we're seeing a rather disturbing trend. Diba? Nakikita natin yung drift ng ating international relations, which is no longer a drift. It is an abandonment of the friend to all, enemy to none policy. And at the same time, lifting the suspension on the proliferation of high caliber and larger, kumbaga, kinds of bang-bangs, then we might be inadvertently or maybe advertently supporting the possible resurgence of warlordism dun sa mga areas natin. Take into consideration yung plano ng mga kongresista na baguhin yung saligang batas with the distinct possibility na tatanggalin nila ang Senado, matatanggal yung mga yung check and balance, at malaki ang possibility na magkaroon nga ng forever. Posibleng tanggalin nga nila yung term limits So, anything can happen, and in fact, nagli-leak na yung kanilang mga intensyon para dito. So, let me check your comments po. Dito sa TikTok, Alara says another wrong move, it doesn't see the welfare of the people. At the very least, I think dapat pag-usapan yan. Buti na lang, nag-announce naman ang PNP. Gayon pa rin po. Remember, concerned tayo dun sa mga local, yung mga CTGs, you know what CTGs are, tsaka yung other local groups. Okay. Sabi ni Juanito, Tatak Duterte ang totoong may malasakit sa bayan natin. I hope so. Oh my gosh, I forgot my cup. Guys, wala si Dion. Hashtag no to PI, sabi ni Gani, magandang gabi, sabi ni AMG, at ibang kausap. Okay. Sabi ni Tik, sa Facebook may nakaboost na ad about tambak. Sabi ni Bebe Cubero, history repeats itself. Yes. Sabi ni Samsung, Samsung, wag tayo mag all caps. Bakit, guys, can we just please use proper grammar sa hashtags natin? Anong open the book? Hindi po yan correct na statement. Open the books of accounts. Hindi po iisa lang yung book. And when you if it's an expression, that's it. That it goes together. Those words go together. It's an expression. Meaning yung mga yung mga accounting ng mga ginastos. So open the books. Yes. Books of accounts po yan. Hindi open the book.
Sabi ni Successful Soon Cutie, galit siguro sila ngayon kasi di nila natapatan yung rally na ginawa ng SMNI. Sabi ni Asteria, salamat sa maliwanag na pagpapaliwanag mo tungkol sa galawan ng mga kongresista. Well, hindi lang kongresista. Nakita na natin ang ating Pangulo ay inabandona na niya yung friend to all, enemy to none. And this is already solid evidence of that. Sabi ni Pritong Lamok, kinilabutan ako sa rally ng taga-SMNI. Oo nga umpisa pa lang to, sunod-sunod na sana. #BBM resign. Yes, actually, I wanted to talk about that tomorrow kasi gusto kong panoorin lahat ng speeches Pero maganda po yan. Maganda din po na may peaceful assembly, tapos may petition for redress of grievances. Ito po ay nakasaad sa ating saligang batas, exercise of their free expression and right to petition for redress of grievances. Sabi nito, Rose, kung nasa Pinas lang ako, sasama talaga ako dahil I'm no to PI and I'll stand on my rights at hindi nyo pera yan and #open the books. Sabi ni Ma'am Bicolana, no to all caps please. Sabi ni Amik, mga Kalumians, please don't forget to subscribe, hit the like button and share. Thank you. Sabi ni Nats Buladax, not for sale kami sa Davao del Norte. Hi. Sabi ni Jay Doretne, hi po, pwede ang mga leaders ng countries ang mag-toast na lang kung may conflict ang countries. O sana magbuksingan na lang sila, no? Sabi ni Lakastam, ay, ma'am, nag-hire po ng military na high school graduate lang. May pinaghahandaan ba na gyera? Talaga, high school graduate. Well, di ba dati at least second year college? Yun yata yung, well, let's see ha. Sabi ni Nerdy, ba't ba feeling ko ang bansa natin ay nasa snakes and ladders tapos natapat tayo sa snake, paurong. Paurong na naman tayo. Grabe yung nagulat ako dun sa natapat tayo sa So, ito, sabi ni Nerdy, ba't ba feeling ko ang bansa natin, ay, yun nga pala yun. Sabi ni Taurus, yes po ma'am, umpisa pa lang daw yan at may kasunod pa. Oh, diba? Tapos palaki ng palaki. Parang parang ad yun. Ayokong kantahin, gusto ko sanang kantahin, kaya lang sinusunod-sunod kaming copyright strike kahit walang music dito. Sa Facebook po, tinatrabaho na po kami. Sabi ni Estrelia, is Mig Zubiri to be replaced by Estrada? May balita po kasi. I don't think so. Baka merong nagpapa-float lang ng rumor na yon. So, sa ngayon I don't think so. I don't have enough evidence to say otherwise kasi. Ayun, sabi ni Kun, yung at least 72 units daw po. O, ayan. Sabi ni Ma'am Johanna, sayang natula ako sa Pinas kung sakali, kung nagkataon, isa ako sa nagsisisigaw ng resign BBM. Sabi ni Sir Francis Pulache, in the early beginnings of Bongbong's term, there's once a pronouncement of an extended term limit among at least representatives and mayors. Eto, chika, di ba nag-meeting ang League of Municipalities nung about February 27? At eto yung nakakatawa, pinapa-pirma sila o may naghihikayat na pumirma naman sila ng resolusyon supporting bagong Pilipinas. Ang tagal bago sila walang nagse-second the motion. Kasi karamihan ng mga mayor hindi nila naiintindihan ano ba daw yung bagong Pilipinas na yan. So in the end, ang pinaka-explanation lang sa kanila ay at least ito yung pinag-uusapan ng mga chikadol nating mga kaibigan dyan sa League of Municipalities. Ang chika nila is na finally ang pagka-explain na lang is suporta lang to sa administrasyon, sige na pumirma na kayo. Ay, nako, ano ba yung bagong Pilipinas na yan? Parang multo, balik ng balik. Hi kay Jose Coronel. Sabi ni Ney, magsuntukan na lang sana Kamara at Senado. Ayoko nga, kasi unfair advantage ang Kongreso dyan, ang dami nila Ano na lang, yung may hero on either end. Si Manny Pacquiao ba, senador pa rin? Sabi ni Ma'am Catherine, parang naging kindergarten playground ng mga spoiled brats ang gobyerno natin.
Hashtag hindi mo pera yan. Hashtag Duterte pa rin. Hashtag e-politiko. Hashtag we deserve better. Hashtag Filipinos are not for sale. Hashtag no to PI. Yes! To all of those. Sabi ni user 4761726, good evening, parang mas malala pa kay Pinoy itong BBM administration. Sabi ni Ma'am Bicolanang Makulit, sa mga bagong pasok, pa-like po nitong live stream. Thank you po. Maraming salamat. Ay kay Ma'am Novelin, sabi niya, good evening. Bukas po ang rally sa Senado. Di po ba March 5 ang hearing uli ng mahal na Pastor Kibuloy watching from Dubai? Oo nga no, so pakichika naman sa akin kung meron kayong rally bukas. Malay mo, dumating ako. Hindi ko kasi alam. Gusto ko rin naman po kayong makita. Sabi ni Successful Soon Cutie, may pera kasi sa gyera. Kaya naubos na siguro pera sa loto. Good alternative para kay BBM at FL. Alright? Sabi ni Ma'am BM na mahaba ng name mo, Congressman din po si Bobby Pacquiao. Bali sila po ni Senator Manny ang maglalaban. Ha? Talaga? Sa Kongreso? Maglalaban sila? Hindi ba kapatid yun? Ay, bakit? Sabi nila Kastama, pwede po bang mag-separate ang... Tapos na po yung issue. Ewan ko kung nanood po kayo ng patalumpati ni dating Pangulong Duterte, in-explain niya that it was a reminder. Pagpapaalala lang ito sa ating mga politiko kung ano ang nagiging consequences ng kanilang mga layaw na sinusunod parati ang kanilang layaw. So, it's a reminder. Hindi niya sinasabing hinihikayat niya yun, pero paalala lang. Kasi, what will you be the leaders of? Kung sakasakaling may mangyari na gano'n, di ba? Pilitin nyo, baka isa-isang malagas yung mga tao ninyo. At buti sana kung paghihiwalay ang magiging resulta. Paalala yon that there are consequences to their actions. Sabi ni Ma'am Finay, guys, kindly like na po. 1K viewers tayo dito sa YouTube but less than 400 likes pa lang. Ooh. 8 a.m. po daw ang rally, sabi ni Noel Diaz sa Senate. Sabi ni Lucas, maganda subject ng Pugad Vloggers kanina tapos bigla na lang nag-borbor yung live stream. Ay talaga, ano po ba yung yung topic? Sabi ni Ma'am John, pitik lang yun ni FPRD kay BBM. Sabi ni G-Feng, uubusin pera ng lahat ng government agencies, masakit sa puso ng mga tao. Ay naku, magpapabayad lang sila magpapabayad ng taxes, sinasabi ko sa inyo. Kakainis nga. Hi kay user 530526. Sabi niya nakaabot din daw siya sa live. I'm a fan po. O yung mga hindi pa naka-follow sa TikTok ha, huwag pong kakalimutan mag-follow. Thank you kay Herbs, nag-follow siya. Sabi ni Ma'am Lynn, kawawa naman kami mga OFWs. O nga eh. Sabi ni Granny's Vlog, ang cute niyo ma'am. This is the worst government. Hi, grabe nakaka-high blood. Until when kaya matatapos ang problem? Ay nako. Sabi ni Noel Diaz, meron daw rally bukas 8 a.m. in-announce nila kanina sa SMNI. Hi kay Christina. Hi kay Ma'am Concordia. Sabi niya, good Monday morning. And to all pwede bang luminaries, luminosians? Ang dami natin pangalan. Hoy, mga sutil lang talaga lahat tayo. Sabi ni Taurus, lagi ako nanonood ng video mo. Nakikinig ako lagi hanggang sa makatulog ako. Ha? And also, I'm liking your videos. Pampatulog ko na ata mga videos ninyo. Hoy, salamat din po. Parang ang laking compliment nun kung kaya niyong makatulog dun sa mga live ko. Ibig sabihin kahit paano, hindi ko kayo masyadong binabad trip. Hi Kating, good evening. Alam niyo kung bakit? Merong nagsasabi doon sa somewhere in the realm of Facebook. Naggrabe na daw ako ngayon. Dati daw pa ako, fair pa daw ako. Yun yung time na na nasa administrasyon ako. Thank you kay Alf. So sinasabi na masyado na daw akong, basta masyado na. Natawa naman ako dun sa term. Masyado na daw. So hindi naman ako na-affect. Natatawa na lang ako kasi akala ko ba ayaw ninyo dun sa sinasabi ko, ba't kayo nood ng nood? Sabi ni Ma'am Christine, this admin is worse than Pinoy's, revenge nakaw, revenge power tripping, plain revenge, can't help but think BBM is taking revenge on PH, acts like he has an axe to grind making the whole country pay. I don't think it's him. It's sabi ni Successful Soon Cutie, masyado ka na daw honest. Sorry po! Hindi na po!
Sabi ni Noel, nag-like na rin. Sabi ni Kim Kin Yu, ha, masyadong maganda na. Ay nako, I'm sure they will not agree. Sabi ni Facebook user, 2 taon sa week leader, pakiramdam ang tagal versus 6 years kay PRD. Ang bilis. Oo nga eh. Ang pinaka-touching moment ko talaga, hindi ko makalimutan. Nagbow si Pangulong Duterte sa atin for the last time. Ay! I'm so touched. The fact that he bows to the Filipino people kasi kinikilala niya. Yan yung tunay na kinikilala niya kung saan nanggagaling yung power, kung bakit siya nakaupo para sa kapakanan ng taong bayan. And oh my gosh, uulitin ko, he may not have achieved everything he set out to achieve. Kaya yung mga pag may flaws, dadating at sasabihin, bakit nagawa ba ni Duterte yan? Oh my God, ang sagot ko parate, sometimes mali sila, no? Pero sometimes, tama, hindi nga nagawa, o tsaka napasa yung RTL and all that. But I always tell them, my God, he tried. He tried. And I cannot complain na meron pa rin mga kurakot, meron pa rin mga sabotahe and all that. But the president himself, oh my gosh, he tried. Sabi ni pangarap ni Kuya, sabi nga, good times never last. Oh, but neither do bad times. And I think that's a message of hope, actually. Hindi tayo forever nasa baba. Hindi tayo forever na inaapi. Okay, tandaan po ninyo yan. Never tayo magiging forever na api. And kumbaga, whether it is God or fate that rules our lives, ang tingin ko, hindi naman tayo papayagan ng tadhana na parating ganito. Sabi ni Ma'am Janet, nag-worry ako tungkol sa nabasa ko na maging tayo ang frontline na naman kapag magka-conflict, yeah. Nakakasuka na ang gobyerno natin, imbis na ang welfare ng mga Pilipina ang unang isecure kabaliktaran. Paano? Safe sila. Kahit anong mangyari, kaya magkaroon ng conflict dun sa region natin, magkaroon ng conflict dito sa bansa natin, safe sila. They're protected by their money, by the fact that they have power and all that. Pero tama si Pangulong Duterte, paalala lang, may consequence lahat yan. At hindi niyo masasabi kung saan papunta yung future nila. Sabi ni pangarap ni Kuya, inshallah, dumating yung araw na yon, sarap sa pakiramdam, tingalain uli ang Filipino citizens. Yes, but we must do our part. Okay, tandaan po natin lahat. We must do our part. Gusto natin ng magandang future? Binabayaran po yun. May bayad yan. At ang bayad natin ngayon ay ipalaganap, ipakalat yung mga mensahe na ganito. Number 1, nagsinungaling yung administrasyon sa atin. Nagsinungaling sila nung eleksyon, nagsisinungaling pa rin hanggang ngayon. Kasi, panayang, hello, daming pledges. Tuntua pa sila. Oh, ano yung mga report? Muli, ang dami natin na free trade, RCEP, and all that. For what? To the detriment of the country. Parang, tapos meron pa silang, hole in the ground that we are throwing our money into called Bagong Pilipinas. Because that's what it is, ha? Ano yun? Branding ng administrasyon, mga pangako. Did you hear his speech sa Luneta? Mula ngayon, ang Pilipino ay on time or something like that. Mula ngayon, synonymous na tayo sa sipag. But where is the how? Where is your roadmap? Where is the, you want to drag us into this utopian vision, which has no connection whatsoever to the current reality, but you're not telling us how to get there or how you intend to get us there. So, this Bagong Pilipinas thing, it's a hole in the ground that we're throwing money into, a complete waste of time and money, and another excuse to be holding useless events that give nothing. They have no cultural value, no educational value, not even the value of inspiring your people. Oh my gosh, these people, I swear. Sabi ni Ma'am John, oo, totoo yan. Sabi niya, another lie of the BBM admin when he said he was the first president to set foot in Basilan. Ha? Parang ano ba? Are you trying to look like you're the president who has paid attention to Mindanao? Excuse me. Excuse me lang. Sabi ni Ma'am Oseng, perhaps PBBM should recap on the last 32 years he had used energy, time, and resources
revive the Marcos name. And think on the next 4 years, he has to miss out on concerts as a tribute to his father. But sa totoo lang, ang talagang sumabaho ay si Senadora Amy. I mean, let's not, of course, tumulong si Senador, Senador and ngayon presidente na BBM. Pero yung talagang para itaguyod uli yung pangalan ng Marcos at yung mas maging objective yung tingin natin sa administrasyon ng senior, let's face it, si Senadora Amy ang sumabaho niyan. Siya po ang ang madalas nakipagpulong kay dating Pangulong Duterte. And it was Duterte's first, his act of allowing the senior to be buried sa libingan ng mga bayani. Because, all the other administrations did was ignore the rules na pwede. So, and then the acceptability. It was former President Duterte who made us take a second look at the first Marcos administration. And if we did not take that second look, this second Marcos administration would not have been possible. Ayun, sabi ni Mount Cabin, oh no, pabalik-balik na lang yung mga oligarko nagsama-sama sa kuryente. Sama-sama. Yun naman sila ever since. I don't know yet what to expect. Sabi ni Mon kasi, paano kung si Jinggoy maging Senate head? What do we expect? I'm not sure kasi hindi pa ako sure about how possible that is at the moment. Sabi ni Taurus, yes, Ma'am Flix, bowing to the people is a humble person. At naiyak ko kasi sinabi niya na pasensya na kayo, yan lang ang nakaya ko. Ko. Thank you, Kikulet po. Nakakamiss, no? Sa totoo lang, siya pa rin naman ang presidente ko. Sabi niya, he did the best he could. Meron siyang na-achieve. Para dun sa hindi niya natapos at nagawa, pasensya na, yan lang ang nakaya. More such humility. Sabi ni Tex, mas malala pa to sa pandemic, pinaka-worst na admin sa Pilipinas, ang gulo. Legislatura magulo, baka hudikatura magiging magulo rin. Wag naman po sana. Sabi ni Minggoy, huwag niyong paiyakin si attorney. Kasi naman, natisenti ako doon. Sabi ni Tatay, regardless of what PRD has done or not done, the fact remains that no president has ever made ordinary Filipinos feel secure to walk the streets knowing that actual criminals are scared of the certainty of law enforcement. Hashtag Duterte legacy, hashtag Duterte pa rin. Sabi ni Ferdinand de la Cruz, ano kaya ang naiisip ngayon ni Attorney Larry G? Di kaya niya na-feel na nabudol din siya? I don't know, hindi ko po nakakausap. But, I'm just waiting for him to speak out. Pero alam niyo naman si Attorney Larry, he will tell us what he's thinking of. Sabi ni Pangarap ni Kuya, mas marami pa rin ang pawns sa mga nakaupo, tingin ko. Sabi ni Sofia, 20 na ang sukli ko sa bigas. 20 na ang sukli ko sa bigas, 80 na ang kilo ng bigas, 80 na ang kilo ng bigas. So 120 na lang ang sukli ko sa bigas. Sabi ni Ronald, ako po isang OFW from Kuwait. Nung time ni PRD, sobrang taas po ng moral namin, mga OFWs. Now failure. Okay? So, ngayon, habang nangyayari to, di ba? So again, gusto ko lang i-point out na tapos na po yung friend to all, and these are nung una, strong suspicion pa lang tayo dahil yun nga, pinapasok ang may mga bagong bases and so on. Ang dami natin binigay sa mga at wala silang binigay sa atin kahit man lang sa economic relations. Dito nga sa Australia ay tinuloy yung sa RCEP at saka free trade with Australia at mukhang palalalimin pa, meaning mas marami pang free trade. Now, as we have said before, pero to be fair nandun na yun dun sa comprehensive partnership. Lumalim lang dito sa strategic partnership. In addition to which, nag-move po yung mutual defense agreement natin with Australia at saka yung kanilang visiting forces from the political aspect to the defense and security aspect. At nawala na po yung code of conduct sa ASEAN,
and instead has been replaced with the recognition and the commitment to uphold the arbitral ruling, which we know is going to trigger certain consequences. Now, it doesn't matter whether you're pro anything, you have to be pro-Philippines on this one. And pro-Philippines means we must be concerned about potential backlashes of this. So, alam na natin na halos outrightly hostile naman itong administrasyon doon sa sa China. And para sa akin, sige, that is the president's prerogative to set, to be the architect of our foreign relations. But the problem is we have to bear the consequences of that, whatever those consequences will be. Whether mapatid yung trade relations natin, diplomatic relations, or magka-issues tayo if some kind of hostilities break out over Taiwan, over the Taiwan Strait. Sabi ni John Paul, nung panahon ni PRD, di ko na sinusundo hatid anak ko sa work. Ngayon balik na naman ako sa paghatid sundo. Naiintindihan ko po yung mga concerns nyo. Ganon din po ako. Sabi ni Garcia, Leo, ako ayaw sa mga nangyari kay BBM, yung nangyari kay Apollo, ayaw niyang mangyari kay BBM, yung nangyari kay Apollo kasi naranasan kong makipag-rally sa Malacanang noon, sobrang hirap. Sabi ni Rizal, I'm getting frustrated with the government's management in the Philippines. There are so many things being done, but none of them seem to be improving the situation in the Philippines. May chika ako. May chika ako. On how we expect the leadership to be later on. At uulit-ulitin ko to even for future viewers. May nagchika sa akin na isang kongresista, o taga-kongres actually, taga-loob sa kongreso, na yung mga unaligned congressmen, in other words, hindi aligned sa nakaupo na liderato sa kongreso, hindi pinipirmahan yung travel authority. So nung minsan, nagkaroon ng disaster doon sa lugar ng kongresista na yun, hindi siya pinayagan umuwi. Kasi yung mga kongresista, kailangan ng travel authority. Ano nangyayari sa aking yun. Kahit local lang ang travel, pag sasakay na sila, kailangan meron silang TA. Hindi pinipirmahan ng liderato sa kongreso. Talagang petty. Kasi ang threat is baka ma-expel yung bossing nila, yung kongresista, katulad ng ginawa nila doon kay Teves. Kasi kay Congressman Teves, wala pang criminal charges, under investigation pa lang siya. So, in-expel siya for absences. So, kung sakasakali yung mga unaligned na kongresista ay tumahak na umuwi sa kanilang mga jurisdiction, ay papatawan po sila ng penalty. Ganyan po ang liderato sa House. Anong ibig sabihin nun? If ganyan sila kalupit sa mga taong nasa poder pa rin, ano pa kaya sa mga taong walang ka-power-power? Sabi ni pangarap ni Kuya, isipin mo, yun, nasaan ang freedom sa Pinas? Sabi ni JR, dami nang nang-hold up ngayon sa kalsada, lalo dito sa Bulacan. Ibang-iba sa panahon ni Tatay Diggs. Ibasa ko na. Sabi ni Alan D, ayon po kay Remulla, kakasuhan si Kibuloy uli sa dati niyang kaso. Pwede ba yon? It depends. Kung hindi po yan umakyat sa hukuman at doon lang po na-dismiss sa level ng DOJ, maaari pong i-refile yon kung may panibagong ebidensya. Opo, wala pa pong jeopardy dyan. Ang tanong is, bakit nila nire-revive? Ang issue dito ay yung fairness ng DOJ. Kung sakasakali na wala naman silang maipakitang kung tinang na-dismiss. Sabi ni Kites, bakit po ganon? Feeling ko niluluto tayo sa sariling mantika. Kaming mga OFW nagsilbi na sa ibang bansa para lang kumita daily sa maliit na chance na makatrabaho sa Pilipinas. Sabi ni Sophia, if America is true in helping the Philippines, they should lift the visa or make visa-free in the Pinoys. Give us cheap oil or America use as their war bases. So bad.
Sabi ni Darkus, kaya nga, sumusobra na sila kay Inday. May kausap pa lang. Sabi ni Rai, yung time ni Duterte nakalagay talaga, not during my watch. Totoo yan. Sabi ni Corazon, nakakalungkot po talaga ngayon. Balik na naman ang tiyanggi ng bawal na gamot. Sa lugar namin na dati kay PRD ay wala na. Hindi ko alam at keep going King kung saan mo kinukuha yung conclusions mo. Sabi niya, naniniwala pa ba kayo sa strategic kineme na yan? For sure may kapalit yan. May sinabi ba kaming ganun? We're simply discussing what is in black and white because what is in black and white is enforceable or pwede nating singilin. So ang pinopoint out natin dito is the drift, yung change in policy. Ngayon, yung mga ibang iniisip ninyong posible or anything like that, you can discuss that on your own. And if you want to, submit your own evidence. Ako, may basis yung sinasabi ko dito, that there is a drift in policy. Hindi naman tayo magpipresenta dito ng mga teorya kung hindi natin masusuportahan yan. So sige, if you want to say na may tit for tat, of course may tit for tat yan. We get something, they get something. Pero usually, lugi tayo. Kasi tignan mo kung ganong kalaking lugi niyan. Free trade nga, doon pa lang sa free trade, diba? Pati yung dyan sa kanilang pagpupush kasi gusto nilang i-pressure yung isang malaking bansa who is out businessing them. Now, if you have your own point of view at galit ka, pwede rin naman sa inyong sariling account. Bakit niyo po ako pinipilit? At bakit kayo galit? Wala naman ako pang ini-express na opinion. Sinasabi ko na may policy drift na. At maliwanag na po. At hindi lang yun, maliwanag at nandyan na in black and white yung concerns tungkol sa Taiwan Strait na we are already deeply involved in it. Sabi ni Sir Greg, pag nanood ako ng mga news, ABS-CBN, GMA at iba pa, halos puro krimen ng mga balita, lalong lumala, medyo ingat-ingat po tayo at magpamanman sa paligid, daming nagkalat ng mga pasaway. Sabi ni Love Lars, wala na po kasi tayong check and balance since day one dahil di pa tayo pumapatag, gusto agad plebisito. Yun na nga eh. Sabi ni Jasmine, bakit pinag-aaksayahan nila ng time si Kibuloy? Di naman national issue, ang PCSO tahimik pa. Oo, di ba, after the glitch, hirap na nga si Mr. Melionario mag-explain, di ba? Na, so ibang naman nagkaka-glitch din. Pero wala naman siyang binigay na explanation or example sa ibang bansa na nagkakaroon ng glitch. May nagtutrol ba? Pakiano naman yung mga moderators? Sabi ni Ma'am Oseng, gusto nila malaking Hindi ko gets, Ma'am Oseng. Sabi ni Evelyn, good morning. Present po from Toronto, Canada. Hi kay Regina. Thank you kay Gear. Sabi ni Sofia, give the OJ Remulla a chance to explain about his son involved in drugs. And I see how SMNI Kibuloy defended SOJ. Walang Sabi ni Taurus, di kasi ayun, sorry for that. It's the grabe to. Sa kay Ma'am Ireng, sabi niya good morning and she's watching from Vancouver. Sabi ni Dana, napaka-incompetent na government natin ngayon when it comes to safety and common bare minimum services to the public. Ay, ang saya-saya ng prayer rally kanina, sabi ni Wellfox, nagsisimula ng magsalita ang bayan. Oo nga eh. Pero ang ganda kasi nakinig ako partial pa lang natutuwa ako dun sa ibang mga prayers. Sabi ni Darkus, kasuhan sana sila para matauhan, di lahat pwede abusuhin ng freedom of speech. Sabi ni
Noli, mga walang na congressmen, but di sila mag-iingay sa M-media or social media na ganyang ginagawa sa kanila. Sino ba ang tamba na yan kung pagkakaisahan nila at patalsikin? Eh, hindi nila gagawin yun. Nakikinabang. Sabi ni Willie, change topic ha, sorry lang po. Baka after 4 years from now, meron na namang makikitang DOJ set na makukulong. Grabe kayo. Sabi ni user 4761726, si PRD nagpupuyat para basahin lahat ng papeles para sa bayan natin. Totoo yun. Kwento niya yan. Ay, kay Ian Paul, sabi ni Garcia Di Leo, kaya sa susunod na botohan, wag na wag iboboto ang mga nakaupo ngayon, mga Tulfo, lalo na si Raffy Tulfo kasi walang nangyayari sa hearings niya sa PCSO. Sabi ni No to NPA, kung si Taylor po ay may Swifties, kaya naman may Trixies talaga. Si Speaker naman po ay may Tambilos. Tambis. Sabi ni Jay Hoy, ang daming hordapan na naman sa Maynila Road. Parang, nawala na yan dati. Sa isang buwan, dalawang nakita kong naholdapan na jeep. Sobrang traffic kasi, 2 to 3 hours ang commute sa 45 minutes ng biyahe. Aray. Galeg, Reses, bakit kaya ang lakas-lakas ni Mr. Millionario KFL at bigyan siya ng birthday party sa Goldenberg Mansion na dapat exclusive lang ang mansion for arts and culture events. So, ang concern, patapos na palang live, i-play ko na, hindi pa naman po, nag-recap pa tayo. So, 2 things here that we mentioned. Okay? Number 1, yung policy drift natin, na ngayon, solid na. Nandun na tayo at binanggit kasi dito sa mga strategic partnership na may issue tungkol sa Taiwan Strait. Joint ang cooperation, which means involved tayo. No matter how you look at it, because of this agreement, mai-involve tayo with any issues, conflicts regarding the Taiwan Strait. Yung pagsang-ayon at pag-ako sa polisiya ng arbitral agreement ay isa pang triggering mechanism. Kasi alam natin, maliwanag na ang mga bayan na ito, ang US, ang Australia at ang UK, parang tinitrigger talaga nila. Kasi natatalo na sila sa trade and so on. Tinitrigger talaga nila into making a mistake itong isang bansa na to. Now, normally we don't care. Sige, bahala kayo mag-away dyan. Di namin away yan. Ang problema, dinadamay na tayo at dahil dito sa strategic partnership na ito, nakita na natin na hindi lang tayo basta nadadamay, involved na tayo sa kanilang mga issues. Now, of course, the President can refine this later on locally. Pero yan po ay ebidensya ng ating commitment internationally. Ngayon, aside from that, of course, tuloy pa rin yung free trade agreement with Australia at saka yung sa RCEP. Bukod pa dito, inabandon na nga yung Code of Conduct na sana ay kung we had completed that at nakapag-agree ang ASEAN at kahit paano ang to some extent kilalanin ng China or makipag-bilateral arrangements ang China with the various claimants to certain contested areas, sana kahit paano nadidelay natin yung mga yung potential conflict. Ngayon, ang nangyayari dito is hindi nadidelay, parang inuurong nilalapit tayo ng nilalapit doon sa potential conflict. While this is happening, ang Kongreso naman tuloy-tuloy sa People's Initiative. At nakakailang hearing na sila and supposedly para pag-usapan yung sa economic provisions, pero dalawa yung nakita natin na pinag-uusapan nila. Number 1, ayaw nilang makulong sa economic provisions. And number 2, binibring up pa rin nila yung chika nila, yung hanash nila, na ang Senado ay balakid, ay hadlang sa kahit anuman na pagbabago sa saligang batas. Excuse me, bakit positive ang pagbabago? Why is it pagka hindi nagbago, it's a bad thing? Hindi pa nga nila na-explain kung bakit kailangan baguhin. Hindi nga nila masabi sa atin kung ano yung concern sa economic provisions na kailangan bulat-latin natin at kailangan solely to the legislature to determine what the Constitution intends. That by itself is, hinky, questionable. Add to that,
yung alam nating gusto nila, yung nagli-leak na information na ang gusto nila ay isang unicameral na legislature, at hindi lang unicameral, the possibility, a parliamentary system, and possible, how do you call this, a proliferation of warlordism. Kasi kung forever kayong in power, definitely guns, goons, and gold, babalik at babalik yan. And dahil dito sa pagbabago, sa pag-lift ng suspension dun sa pagbibigay na mahahabang at matataas na kalibreng bang-bang, ay makikita natin na very dangerous din yung tinatawag nating policy brief o yung tinutulak ng Kongreso to going back to the bad old days. So nakikita, ang dali niyan eh. Sipin mo, pwedeng civilians mag-own ng mga matataas na kalibre at saka mahahabang ganon. Paano tayo? Sino lang nakakabili nun? Yung mga mayayaman. Sino yung kadalasan mga mayayaman? Yung mga politiko o kaya mga oligarko. So sila, armado sila. Tayo, sitting ducks. So, we have to look at all of this together. What's going on? Bakit po ganyan? And alam natin maraming may gusto ng ganong klaseng protection. Kasi tumataas na naman ang criminality. Syempre tataas ang street crimes. Tataas yung tinatawag nating index crimes. Kasi pag nakikita mo yung sa taas nagnanakaw, parang, well, lahat pwede. Thank you kay license. But it's like an open invitation. Well, we're doing this. So, susunod at susunod. Isipin nila, kami din. Sabi ni Pobreng Pinoy, comprehensively working while strategically listening, better late than never. Sabi ni Drake, sabi ni Drake, huwag natin iboto ang itatayong grupo ni Sandro Marcos na tatakbo kuno na senador sa 2025. I-zero votes natin yan. Hala. Okay, so huwag natin kakalimutan. Thank you kay Rose. Sabi ni at Keep Going King, yung economic provisions na gusto nila ay gateway ng other plans nila. Correct. Sabi ni Ma'am Merly, kay dali ng 6 years ni Duterte, ngayon parang eternity ang nabili na 4 years. Sabi ni Ma'am John, never Marcos again, never Tulfo. I think that's a good place to end, di ba? So, muli huwag kakalimutan, no to PI, hashtag no to PI, or hashtag no to Pinsans Initiative, hashtag no to People's Initiative. Ingat-ingat lang po rin tayo sa ating mga accounts. Ang dinig ko sa mga insiders ay wag po masyadong political yung mga words. Don't use political words pala. At nafa-flag yung mga yon. So muli, maraming salamat sa pagsubaybay. No to PI. Maraming salamat sa inyo ha. Nagchikahan na naman tayo ngayon. At once again, binadtrip ko na naman kayo. Maraming salamat sa lahat ng padala, lalo-lalo na sa TikTok. Sabi ni Well Falks, muntik na account ko. Oo nga. So ingat-ingat din ang lahat ha. Kung napapansin niyo, wala akong ginagamit na music of any sort dito, pero kina-copyright strike ako araw-araw. Araw-araw din ako kino-contest ko, dinidispute ko. So, sabi ni Ma'am Finay, sana i-extend daw ng 2 hours, 1 hour and 30 minutes serious topic at 30 minutes sutilan. Well, actually, pwede na kayong makipagsutilan ngayon. Pwede, may 10 minutes tayo, gusto niyo sutilan? Sige, meron ako. Kasi, iniisip ko kasi, ano yung hashtag natin para hindi tayo masyadong na-flag ng ng lalo na itong Meta, nakakaloka, di ba? PI kayo dyan or something like that. Kasi gusto ko rin maramdaman nila na galit tayo. Sabi ni Ma'am Florenda, naglarally na sa SMNI. Sabi ni Jenny Rose, no to PI sa Taiwan. So, sino ba yun? Sige, sutilan portion. Sige, anong idea ninyo sa... Sige, Ma'am Fina, yung umpisahan nyo. Ano yung sutil portion? Ang gagawin natin sa sutil portion? Kailangan kasi usually nagkaka-contest yan eh. Ang mga TikTokers versus Facebook versus YouTube versus kung meron dyan sa Rumble. Kailangan konti pa ng mga nasa Rumble.
So, pinakamakulit na mga pinakakulit na statement to end the live today. Sabi ni Calvin Cheng, #no to underdogs. Sabi ni Ma'am Bicolana, need mo na po ipa-verify mga social media accounts nyo para di madali magugulo. Oo nga eh. Opo, sige, I have to do that. Kakatamad. Sabi ni Celino File, akala ko po talaga, hey, pink supporter po kayo. What? Naku, galit na galit sa akin ng mga pinks, kahit yung mga kaklase ko from law school. Galit na galit sila sa akin during elections. Dahil, di ba, ang kulit ko rin kasi, to be fair to them, ang kulit kasi sa kandidato nila. Na ano ko eh, si Isian, sabi niya po niyatang initiative yan, which is actually, nakakatawa. Alam niyo ba na yung PI na PI talaga, yung mura, hindi yung although kamura-mura yung isa. Sabi ng Supreme Court in 1968 ay hindi daw po yun, libelous at hindi po yun, damaging. It is an expression of frustration. Ewan ko lang dito sa social media kung tinatanggap nila yung 1968 resolution ng Korte Suprema. Sabi ni Celino File, parehas pala tayo ng political view. Nice. Oh, pero dami nating kaaway. Sabi ni, oh my gosh, kung aso sila na may breed. Oh my gosh, wag naman. Hindi mo pera yan from Taiwan, Team Live always, more power. Sabi ni Ma'am Jenny Rose, uy. So, wala tayong pinakamakulit. So, panalo pa rin yung panalo pa rin, sino ba yung sinabihan ko kanina? Ay, no to underdogs, #no to underdogs, panalo pa rin ng YouTube. Sabi ni Darkus, mananalo si Tamba dito sa Tacloban, alang kalaban, tuloy ang ligaya. Well, usually naman, walang kalaban siya, di ba? May napanood ako sa TikTok na fan/solid supporter ni VP Inday. In-explain and pinakita niya na talagang fake news at baseless rumors lang paninira sa kanya about sa basketball player. Ay, sige, pag-usapan natin. But we talked about that also sa live kahapon, di ba? Nakakaloka kasi parang pinalalabas nila, may ganun. Obviously, hindi nila kilala. And obviously, they're making a mountain out of a, molehill or an anthill. Totoo lang, small anthill. Hindi yung hantik. Sabi ni Jeff, let's be kind to dogs. Huwag silang i-compare sa dogs. Oo, totoo yan. Kasi naglalag na po. Mukhang pinabababa na po tayo. So, paulitin ko lang po ang sabi dito sa TikTok, ni Jeff, let's be kind to dogs. Huwag silang i-compare sa dogs because, hindi ito, dagdag na, because dogs are loyal and trustworthy. And when they have to lead other dogs, they can natural leaders yung marami sa kanila. And yes, tomorrow pag-usapan natin yung prayer rally and let's see then, mapanood din yung nasa meron pala sa Senado bukas. I'm going to be busy tomorrow. Ay, o nga pala, bago tayo magtapos. Bukas, ang live natin will be carried by, doon tayo sa DZRJ. We'll be taking over the 7 to 8 p.m. slot ng kina Doc Ethel, Pugad Vloggers. So we'll be on Pugad Vloggers tomorrow. And I hope you all join me. Doon tayo magsuti. We will talk about, kasi wider audience yan, kailangan makilala, or marinig ng ating mga nakikinig sa radyo, yung tungkol dito sa No to PI. And of course, dadagdag din natin yung mga issues that will be raised in tomorrow's rally ng SMNI as well as yesterday's. Okay? Si Leo, sabi niya, matagal na daw siya nanonood pero hindi siya nag-comment. Maraming salamat, nag-comment na kayo. Hi kay Ma'am Chi. So, thank you very much everybody. Tulog tayo ng maaga. Maraming salamat sa inyong lahat for everything, your generosity, and especially for those, yung mga nagdadasal para sa akin. Sa amin dito. Kasi ng Luminous, 3 po kami. Actually, 4 kasi si JP, parang busy lang ngayon. Pero it's Ahmed, myself, si JP Varela, and si Adrian Pascual.
So, supportahan niyo na lang po kami dito sa Luminous. Maraming salamat sa inyo. Yung likes and shares ninyo, malaking bagay po. At saka yung mga comments, consistent comments daily sa lahat ng pinopost namin, whether sa Facebook, sa YouTube, or dito sa TikTok, malaki pong tulong yan. Ay, pati sa Rumble po. So, huwag pong kakalimutan lahat ng mga yan. And oh, by the way, dalawa yung page natin sa Facebook. Yung isa, Trixie Cruz Angeles. Yung salamat. Sino yung nagpadala ng balloons na yun? Trixie Cruz Angeles, yung page, yun po yung backup page sa Facebook. So, yun lang po. Ingat-ingat po ang lahat. Ingatan din ang ating mga accounts because this is really where we exercise our free speech. At dito rin po tayo na nagkakaroon ng pagkakataon na ilabas at ipalaganap ang mga ideya na dapat bahagi ng diskursong pambansa. So, nagpapasalamat pa pala ako, especially sabi ni Well Falks, mas okay ang TikTok, mas considerate, totoo yan. Papasalamat ako sa lahat ng nagdadasal para sa amin dito sa Luminous. Malaking bagay po yan. Merong iba nga sa inyo na pinagdadasal ako since 2009. So dahil since 2007 pa nga yung iba kasi nga I was handling very dangerous cases involving national security and all that. So at tuloy-tuloy yung iba sa inyo, pinagdadasal pa rin kami hanggang ngayon. So, nagpapasalamat ako doon kasi alam nyo, para sa akin, you could have just prayed for yourself pero nasasama kami sa inyong good thoughts and good intentions and prayers. Kung kaya taus-puso ako nagpapasalamat para dito sa mga dasal niyo sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Para doon naman sa hindi nagdadasal, thank you for everything else. Kahit yung mga sparing a good thought for us. Maraming salamat po sa inyo. And we're not perfect here. We have all our faults and in spite of that, nakakapag-chikahan pa rin tayo, nakakapag-supilan at saka nakakapag-discuss ng mga issues of national concern. So, maraming salamat po sa inyo. Akala nyo kayo yung tumatalino, pero sa totoo lang, kami din dito. As much as you benefit, kami din. Just by your mere presence, malaking bagay po yan sa amin. So, sabi ni Well Falks, consider us your family, we're always here. Yes po, kasi alam niyo yung susunod na mangyayari, habang lumalakas ang gobyernong ito, magkakaroon sila ng siraan. Lalong-lalo na pagparating na sa eleksyon, gugustuhin nilang manira dun sa mga influencers. It's an old strategy and they will keep trying to use it. So wag po nating kakalimutan, kapit lang. Anyway, hindi naman tayo na may personal. So kung pe-personalin nila tayo, ignore. Nobody's perfect. But the conversations we have here are as close to perfect as I can possibly get. Kasi nakikita ko yung participation ninyo and I get what you're thinking. Nakikita ko kung paano nagsispread yung ideas. Nakikita ko na the things that we say here, they spread. Kahit na kadalasan, hindi talaga naaalala na dito yung napag-usapan una. Dito talaga tayo pinalaganap yung ideas na yon. Dati, asar na asar ako kasi kahit yung mga followers dito sa Luminous, parating sinasabi, uy, attorney, sabi ni so-and-so, ganito. Hindi siya yung nagsabi doon. Kami yung nagkwento sa kanya at napanood nila dito sa Luminous. So, dati na-frustrate ako sa ganon. Pero ngayon, dead man na. Mas mahalaga talaga na alam ng bayan itong mga idea na to. So, okay? So, ulit, maraming salamat. Hashtag, we deserve better. Hashtag, no to PI. Add any other hashtags you want, but make sure na yung no to PI nandyan. Kasi yan po ang immediate threat to our future. Good night, everybody. See you tomorrow.